Mga kapatid, ilang buwan na rin siguro tayo na naninibago dahil muli kahit dahan-dahan nabuksan muli ang ating mga simbahan upang dito maipagdiwang natin ang ating mga panalangin at pagsamba katulad ng sinasabi dito sa ating Ebanghelyo. Isang bahay panalanginan at ito ay nakalaan para sa Diyos. Isa na yata sa pinamakalungkot na kabanata sa kasaysayan ng ating simbahan dito sa ating bansa na sa kadahilanan ng isang pandemya ay naipinid ng mahaba ring panahon ang mga pintuan ng simbahan at walang naging mga pagtitipon ang sambayanan ng Diyos upang hayagang manalangin at sumamba sa Diyos. Opo, naandyan naman ang live streaming. Opo, naandyan naman na pwedeng manood sa television o siguro sa ibang mga malalayong lugar, kahit man lang sa radyo. Pero iba ang karanasan kapag ang bayan ng Diyos ay tinitipon sa dakong talagang nakalaan para sa ganong kaganapan. Nakita na rin natin siguro na ang ilang mga simbahan na nanatiling bukas para sa mga taong manalangin kahit walang mga misa ay naging hungkag. Konti lang ang naiimbitang pumasok sapagkat ang simbahang hindi naman pinagmimisahan, ang simbahang hindi naman ginagampanan ng mga sakramento ay parang isang tinatawag na white elephant. Walang kabuluhan, walang kasaysayan, sapagkat hindi doon nagaganap kung ano ang talagang pagtatalaga ng mga tao para sa gusaling iyon. Ito ang dahilan kung bakit itong napakaganda ngayong katedral ng San Nicolas de Tolentino ay katulad ng templo ng Jerusalem sa narinig nating ipinahayag na ebanghelyo sa araw na ito. Ito ay dako ng panalangin at pinabanal dahil sa ito'y itinayo, sininop at mapinanatili ang kayusan at kagandahan upang maihandog dito sa ating pagtitipon ng sambayanan ang luwalhati sa Diyos at maging simbolo ng pagkakaisa ng sambayanan, pagkakaisa nating mga kabilang sa simbahan. Kanya alam ko na kahit na mahabang panahon ang pagkasarado ng katedral at kahit lalo pang humaba kung sakasakali, wag naman sanang ipahintulot ng Diyos, mananatili pa rin ang simbahan. Mananatili pa rin ang simbahan sapagkat hindi naman sa bato at bakal nakasalalay ang pagkakabuo ng sambayanan ng Diyos, kundi sa mga batong buhay ng ating mga mananampalataya. Tayo ang mga buhay na bato kung saan ibinubuhay at ginaganap ang tunay na simbahan. Totoo po, napakahalaga at napakabanal ng lugar na ito. Ito nga po sa pagpasok ay mababasa natin tahanan ng Diyos at pintuan ng langit. Subalit, kailangan nating pakinggan ang paalaala ng propetang si Jeremias sa mga taga-Israel. Aniya, makinig kayo mga taga-Huda na nagkakatipon-tipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa, at kayo'y papayagan kong manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa pag-uulit-ulit ng pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Ano bang ibig sabihin ni Jeremias? Ang templo raw ay sagisag ng pagtitipan ng Diyos at ng kanyang bansang Israel. Kaya't noong panahon ng Israel,
ito ang sagisag ng presensya ng Diyos. Ang sabi ng mga taga-Huda, basta't nakatayo pa ang templo, walang mangyayaring masama sa atin. Para bang isang agimat, parang isang miraculous na bagay na kahit nga di sila tumupad sa kasunduan nila kay Yahweh, mananatili pa rin ang kanyang pagbabasbas. Iyon ang paniniwala nila. Iyon ang paniniwalang itinutuwid ni Jeremias. Tinawag pansin ni Jeremias na kung wala ng saysay ang sagisag, wala na itong kabuluhan. Parang kung isipin natin, bulaklak na ibinibigay ng asawa na sa makabilang bahay na. Ano kayang sasabihin ng asawa? Yung bulaklak, imbis na matuwa, ay magbubunga pa ito ng galit o pagkainis. Di po ba? Ang mas higit na dapat pahalagan kung ganon ay hindi ang simbahang gusali, kundi ang simbahan sambayanan. Bagamat hindi natin iniaalis na kailangan nating tangkilikin, sinupin, pagandahin, ayusin ang simbahang gusali. Pero higit nating dapat bigyan ng halaga ang sambayanan na tumatahak tungo sa ano? Upang tayo, ang sambayanan ng Diyos, ayon kay Pedro, ay maging lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal, pagpapatuloy ni Pedro, sa lahat ng inyong mga ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal, wika ng Panginoon. Sa hangarin nating ito, at sa palaala na rin ng Panginoon Diyos, ang simbahan ay inihuhan tulad sa lumang bayan ng Israel. Ang pagtahak niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto patungo doon sa bayang pangako. Gaya ng Israel, hindi natin makakayanang gampanan kung wala ang presensya ng Diyos. Sapagkat sa Kanya nagmumula ang pag-asa at lakas nating magpatuloy. Sa Kanya tayo tumatawag sa panahon ng kagipitan at sa mga sandali ng panganib. Doon ipinadadama niya sa Kanyang bayan ang Kanyang paglingap noong araw na mga yon sa pamagitan ng presensya ng apoy kung gabi at ng ulap naman kapag araw. Ngayon, sa panahon ng simbahan, paano naman natin maipapadama o paano na ipapadama ng Diyos ang Kanyang pananatili sa atin? Ang sabi ni San Pablo sa 1 Corinto, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Kung ganon, kung wala si Kristo sa sambayanan, wala itong buhay. Bangkay na lang ito. Kailangan na manatili si Jesus upang manatili ang buhay natin bilang isang sambayanan. At hindi nagkulang si Jesus. Nag-iwan siya ng instrumento na daanan ng mga biyaya, daluyan ng kanyang mga grasya. Ito ang mga sakramento upang mapanatili ang buhay at kalusugan ng simbahan. At higit sa lahat ng mga sakramento, iniwan niya ang banal na Eucharistia, ang banal na pagdiriwang ng misa. Ang wika nga ni San Juan Pablo II, kapag pinag-uusapan daw natin ang Eucharistia, ang tamang tanong ay hindi ano ba ang Eucharistia, kundi sino ang Eucharistia. Sapagkat alam nating mga Katoliko, damang-dama natin, na sa banal na Eucharistia, hindi lamang simbolo o presensya, kundi tunay na pananatili ni Kristo ang ating masusumpungan. Si Kristo mismo ang naririto sa pagdiriwang ng Eucharistia.
at lalo't higit sa pananatili sa tinapay at alak na nabasbasan na. Labis-labis ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang bayan. Kaya't di niya ninais na iwanang ulila ito sa kanyang paglisan patungo sa Ama. Kaya noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Kinuha niya ang kalis na puno ng alak at kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Itinatag ni Jesus ang sakramento ng Eucharistia upang maging panghabang panahong pananatili niya at paninirahan niyang kapiling ng kanyang bayan. Higit pa sa pagsilang ni Jesus, higit pa sa pagkakatawang tao ni Jesus, dito sa banal na Eucharistia, dito nagaganap ng kabuong buo ang tawag sa Kanya, Emmanuel, ang Diyos na lagi nating kapiling, ang Diyos na nananahan sa Kanyang sambayanan. Sapagkat sa pamamagitan ng banal na Eucharistia, napapanatiling palagian ang paghahain ni Jesus sa krus. Anong ibig sabihin po nito? Si Jesus sa kanyang paghahain ng kanyang buhay sa Kalbaryo ay hindi na kailangan pang ulit-ulitin. Minsanan lamang, sapagkat higit pa sa sapat ang kanyang natamong biyaya para sa atin. Pero ang lahi ng tao, ang henerasyon ng mga tao ay nagpapalit-palit. Maaaring na itatanong natin, kasama ba kaya tayo roon sa pagtubos na ginanap ni Jesus doon sa Kalbaryo, samantalang 2,000 taon na ang nakaraan? Tinubos din kaya tayo ng dugo ni Jesus? Itong mga katanungan ito, ang kuminsan ay nagiging katanungan natin sa modernong panahon. At ano ang sagot ng Diyos? Napakasimple. Sapagkat sinabi ng Diyos, walang pinagkakaitan ng hain ni Jesus sa Kalbaryo. Ang bawat isang tao, ang bawat kaluluwang nagnanais na makalasap ng biyayang ito, wala siyang iba pang dapat gawin. Hindi na kailangan pa siyang maghanap pa sa mga iba't ibang lugar o dako. Sapat na, higit pa sa sapat, na makipagdiwang siya dito sa banal na Eucharistia. Sapagkat dito sa Eucharistia, masusumpungan niya si Jesus na buhay, si Jesus na namatay, at si Jesus na muling nabuhay upang mulit-muli ay ialay sa atin ang mga biyayang kanyang natamo sa paghahandog niya ng buhay sa Ama. Ikalawa, sa Eucharistia, nagugunita nating lagi bilang simbahan ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Inaalala natin ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Dito tayo humuhugot ng lakas. Dito natin nakikita kung paano tayo tunay na minahal ng Diyos kahit nung tayo pa'y mga makasalanan. Nakakayanan nating lampasan ang mga pagsubok sa buhay sapagkat katuwang natin si Jesus. Kitang-kita natin ang kanyang pagmamahal sa atin, kaya hindi tayo nag-aalangan, hindi tayo nagdududa sa kanyang pagmamahal. Hindi ininda ni Jesus ang sakit at kahit na ang kamatayan upang matubos lamang ikaw, ako, tayong lahat. Nagapi na ni Jesus ang mundo, ang sabi ni Juan, at tiyak na ang ating tagumpay. Dito, sa muling pagkabuhay ni Jesus, tayo ay kasama, tayo ay tinatawag. Doon, tayo bumubusilak na muli ang pag-asa ng pangakong tinanggap natin sa Diyos. Sapagkat, ang ikatlong punto, sa Eucharistia, pinananatili ng Diyos ang pag-asa sa tagumpay ng hinihintay ng mga mananampalataya na pinangakuan niya ng isang bagong langit at isang bagong lupa. Nangako ang Diyos kay Jesus
na hindi siya mabibigo. Kanya, tayo rin, sa pagtawag ng Panginoon, hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot. Bakit? Sapagkat ang pag-asa natin ay nakasalalay doon sa dinaanan ng Panginoon, na natitiyak natin na tayo'y magtatagumpay. Natitiyak natin na dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, sapagkat dininig niya ang panalangin at alay ng kanyang anak. Sa Eucharistia, dito natin pinaghahawakan at iniulit-ulit ang pangako ni Jesus para sa kanyang bayan, upang kasama niya siya na nangakong mananatili habang panahon, hanggang sa mga wakas ng mga panahon. Itong pangakong ito, natitiyak natin, nararamdaman nating natutupad, ipinaaalaala at nagdadala sa atin ng mga biyaya ng Eucharistia. Sukdulan man ang kahalagahan ng banal na Eucharistia bilang sakramento, subalit dapat nating maalala na kung walang sambayanan, kung walang simbahan, wala ring Eucharistia. Sa sambayanan, iniwan at ipinagkatiwala ni Jesus ang pagdiriwang ng Eucharistia. Sa sambayanan, ipinag-utos ang pagdiriwang at pagpapanatili ng palagiang alaala ni Jesus. Ayon sa ikalawang Konsilyo Vaticano, ang Eucharistia ang siyang pinagmumulan, sentro at rurok ng buhay Kristiyano. Kung ganon, ang simbahan ang gumaganap ng Eucharistia at ang Eucharistia naman ang nagpapaganap sa simbahan. Dalawang bagay na di maaaring paghiwalayin, dalawang katotohanang palaging magkasama, sapagkat kung walang simbahang magdiriwang, kung walang simbahang magtitipon, walang magaganap, walang makikinabang sa banal na misa. Maaari nating sabihin, kung walang sambayanan, wala ring halaga ang pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sapagkat itinatag ni Jesus ang Eucharistia para sa atin, para sa sambayanan, upang ang pananatili niya ang maging ganap na pakikiisa at pakikibahagi ng sambayanan sa kanyang misyon na muling baguhin ang pakikipagtipan ng Diyos at ng tao. Sapagkat tayo ang hinirang, hindi man tayo karapat-dapat. Tayo ang hinirang ng Diyos, hindi dahil sa ating kabutihan o ating angking kagandahan, kundi dahil lamang sa laki ng kaniyang dakilang pagmamahal. Kung kaya ang sabi nga ni Juan, kung kaya sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagatubos natin. Ikalawa, sa banal na Eucharistia, ang sambayanan ng Diyos ay palaging nagdiriwang. Ipinagdiriwang ng simbahan ang Eucharistia dahil mulit-muli dito ipinaalala sa atin na hindi tayo dapat manghinawa sa biling tagumpay ng pag-ibig ng Diyos. Sa Eucharistia, nagwagi ang pagmamahal ng Diyos. Sa Eucharistia, nagapi ang kasalanan sa pagmamahal ng Diyos. Sa Eucharistia, ang sambayanan napupuspos, nagiging ganap sa pag-ibig ng Diyos. Hindi na malayo ang Diyos. Kanya ang sambayanan sa pagdiriwang ng Eucharistia ay ipinapahayag natin, hindi na malayo ang Diyos at hindi na tayo tinitikis ng kanyang pagpapatawad. Handang-handa na ang Diyos upang tayo ay damayan, upang tayo ay samahan. Ang sabi nga sa aklat ng pagpapahayag, kasama na ng babaeng hinirang ang kanyang esposo tungo doon sa daan ng handaan sa kasalan. Sa ika-21 kapitulo ni Juan, sa pagtatapos ng kanyang ebanghelyo, doon ipinapaalaala sa atin Juan na ang Eucharistia na inilaan ni Jesus ay para sa kapakinabangan ng kanyang sambayanan.
Tinanong doon ni Jesus si Pedro ng 3 ulit. Si Pedro na kumakatawan sa buong sambayanan noon hanggang ngayon. Kung tunay nga ba niyang siya'y mahal? Pedro, anak ni Jonas, sabi niya, minamahal mo ba ako? 3 ulit na sumagot si Pedro, opo, Panginoon, minamahal ko kayo. At 3 ulit din namang tumugon si Jesus. Ang sabi niya, pakanin mo ang mga maliliit kong tupa. Pakanin mo ang aking kawan. Ang tupa ni Jesus, ang kanyang sambayanan. Tayo ang pinakakain ni Jesus. Tayo ang pinapakinabang sa banal na Eucharistia. Tayo ang sambayanan, ang nagpapalago sa pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Sa Eucharistia na puso ng sambayanan at sa sambayanang doon lamang matatagpuan ang tunay at wagas na Eucharistia. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang para sa anibersaryo nitong ating katedral, ating alalahanin, sana ang mga nagaganap dati na ditong sakramento, ang kagandahan ng ating simbahan ay maging sagisag, maging paalaala sa atin kung gaano dapat tayo kaganda sa harapan ng Diyos, kung gaano tayo dapat kalinis sa harapan ng Diyos, kung paano tayo tunay na nakikinabang sa Kanyang salita at sa Kanyang katawan at dugo sa banal na Eucharistia.